Hi, this is JB. At sa ating episode ngayon ng Maanong Ulam, ang lulutuin naman natin ay, syempre ang paborito ko na naman na isa sa mga maaasim na putahe, pinangat na alumahan. Para sa mga hindi pinangatawanan. Charot lang. Parang ang rude, no? Kapag hindi na nga pinangatawanan, pinagtawanan. Sorry. Pero ito, seryoso. Kung dumating kayo sa punto na napapa-question kayo kung worth the risk ba kayo o hindi, dahil sa paulit-ulit na nararanasan nyo na hindi kayo pinapangatawanan. Nahirapan ako maging seryoso, pero seryoso to. Naiintindihan ko yung nararamdaman ko. Talaga. Alam ko yung pakiramdam ng maiwan sa Ouch! mga tries na. Kaya hindi ako nagpapatawa lang dito. Seryoso to. Mukha lang akong siraon talaga. Pero yun, balik tayo doon. Kung dumating kayo sa punto na feeling nyo, napapa-question kayo, kung hindi ba ako worth the risk, hindi ba ako enough, kung bakit lahat na lang sila, hindi ako pinapangatawanan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sapat ka, you are worthy. At yung desisyon ng iba na hindi ka panindigan is not a reflection of who you are. And it's not a reflection of your worth. Reflection lang yon ng sarili nilang path. Reflection yon ng sarili nilang journey. At wag na wag mong susukatin yung halaga mo sa desisyon ng ibang tao. Perfect! Okay? Kasi 'di ba, isipin mo, yung isang big investment, nananatili naman yung halaga niya. Nananatili yung value. Hindi nawawala yung value ng investment na yun. Just because hindi nag-risk to grab that investment yung ibang tao. 'Di ba? Tama ako, di ba? So, wag niyo susukatin yung halaga niyo doon. Okay? So again, magluluto tayo ngayon ng pinangat na alumahan sa sampalok. Para sa mga taong hindi man pinangatawanan, ay marami pa rin may offer na kagandahan, kabutihan at pagmamahal sa mundo. At hindi dyan nagtatapos ang iyong kwento. Tandaan mo yan, okay? Yan na. Sige na, magluluto na tayo at nagiging comfort food na itong pinangat na alumahan sa sampalok natin. So, for our ingredients, kailangan natin ay patis, okra, sibuyas at luya, kamatis, bawang, siling green, pechay, at itong sampalok, dito ito yun, yung pinagpakuluan na natin. Ayan, yung katas ng sampalok. Ayan. And, this, isda. Alumahan yung gamit ko. Pero pwede naman kahit anong klaseng isda. Kailangan din natin ng asin at paminta. So, sobrang bilis lang ito lutuin. Pagsasama-samahin lang natin lahat itong mga ingredients natin. Siyempre, umpisahan muna natin sa isda. Lagyan natin yung isda. Salansan natin ang mais dito. As you can see, may asin na yung isda na yan. Binabad ko na siya sa asin. Nilamas ko na siya sa asin. Lagay ang isda sa kawali. And as you can see, wala pa rin tayo, hindi pa rin bukas yung kalan natin. Ilalagay muna natin dito. Lagay na natin yung mga ibang rekado. Sibuyas. Lagay ang sibuyas at luya. Kamatis. Bawang, yung siling green, yan. Diba? Cutie! Lagyan na rin natin yung patis. Dahil may asin na siya kanina, mamaya na natin ulit lalagyan ng asin, depende sa magiging lasa niya pag kumulo na. Paminta. Ilagay na natin tong sampalok. Tapos lagyan natin ng kaunting tubig para hindi naman sobrang concentrated nung sampalok. Pero
konti lang pwede naman nating i-adjust ulit yung tubig later kapag masyado pa din siyang maasim. Basta ang mahalaga hindi siya maging matabang. So ito, konti lang yung tubig na nilagay ko. Yan. Diba? Konting tubig. Tapos may tinabi akong 2 pirasong sampalok kanina for the aesthetic. Kaya halo natin siya dito. Ayan. Lagay lang natin dito para pang toppings natin mamaya. So, ayan na siya. Pagkatapos natin isalansan lahat, pwede na natin siyang pakuluan ngayon. Sanangkalan. Yan. Timer, 5 minutes lang natin. Kasi mabilis naman maluto yan. Huwag nyo nang haluin. Ibaliktad nyo na lang yung isda later. Kapag naka 3 minutes na siguro, ibaliktad nyo yung isda later para maluto naman yung kabilang side. Kung hindi nakalubog yung isda nyo. Okay? Kapag kumulo na, saka natin ilalagay yung mga gulay. Ayan, so bali 7 minutes ko pala siyang pinakuluan. Bago natin ilagay ngayon yung okra. Tuloy-tuloy lang yung kulo, ilagay na yung mga gulay. Huwag haluin yung isda dahil baka madurog. Gumamit ng tong para balik na rin yung isda. Nabaliktad ko na siya kanina habang pinakuluan ko for 7 minutes. Check natin, 3 minutes muna. Just to make sure kung luto na ba yung okra by 3 minutes. So, ngayong mailagay na natin, try natin, 3 minutes. Kung luto na ba yung okra by that time, Yan, 3 minutes. And, dadagdagan ko din ng konting asin. Dapat na nga yung 3 minutes. At dahil pa din naman siya, luto na yung mga gulay na nilagay natin. And, at this moment, nagtutuloy-tuloy pa rin naman yung cooking process niyan kasi mainit yung sabaw. Kaya, pwede na yan 3 minutes. So, tayo na natin. At pwede na tayong magsalin sa ating lalagyan. Yay! So, ito na ang ating pinangat na aluma sa sampalo. Yay! Kami. Sarap, di ba? Pwede na tayong kumain mga anak. Masarap na naman ang ulam natin ngayon kasi magaling ang mama niyo. Charot! So, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session for today. At, di ba, sobrang dali lang lutuin ang pinangat na aluma. Makakalimutan mo na hindi ka pinangatawan. Charot! So, muli, this is Ate JB. At kung meron kayong gustong lutuin na hindi nyo alam kung paano, at wala pa dito sa YouTube channel natin, mag-comment down lang below. At mag-suggest kayo ng kahit ano, susubukan natin yung lutuin. At every time na tinatanong nyo si Mama ng anong ulam, at wala siyang may sagot, lagi nyo lang ipaalala sa kanya na this is Ate JB and this is Ma.